guys! Welcome back to my mini vlog nga. So for today's video, tuturuan ko nga kayo kung paano mag-testing ng submeter ng kuryente. Sa pagkakaalam ko nga, dalawang klase nga palang meron sa submeter. Meron nga digital at saka yung isa ay analog. Bali sa ngayon nga, itetesting ko nga itong digital. Kung nakita nyo nga kanina yung ginawa ko, inalis ko nga lang pala yung cover ng submeter. Tapos kung may makikita nyo, bali may 4 na lagayan nga pala ng tornilyo doon. Bali, ito nga pala yung first section ng 4 na tornilyo. Itong dalawang ito, ang ilalagay mo diyan ay pinaka-plug o yung source ng energy nga o power o kuryente kapag isinaksak mo siya doon sa pinaka-outlet na meron ng kuryente. Bali, 4 sections nga ng tornilyo o lagay ng tornilyo yung nakita nyo kanina doon sa pinakita ko. Dahil nga dun sa plug, dalawang section kasi positive at negative nga yun, hindi mo siya pwedeng pagsamahin kasi maaari siyang sumabog. So dito nga inatapos na ako sa pagkakabit ng plug, bali susunod ko naman ay itong outlet. Bali lagi po natin tatandaan na mauuna po ang plug bago ang outlet. Bali hindi ko nga pala sigurado o masasabi sa inyo kung anong masamang dulot kapag nagkabaliktad ng outlet at saka ang plug. Kaya naman pag nagtetesting ako ng submeter, hindi ko hinahayaan magkabaliktad para iwas na nga rin sa disgrasya. Wala namang masama kung pipiliin natin lagi mag-ingat. Dito nga ay nagpatulong na ako sa aming technician dahil medyo nahirapan nga ako dun sa may wire. Dahil kakaunti nga pala yung may talop na wire kaya hindi ko masyadong maipasok yung wire sa loob. Bali dito nga ay natapos ko na rin ilagay yung outlet tsaka yung plug. Bali sinet up ko nga lang pala siya para pagte-testing mamaya ay okay na. Bali dito nga pala ititingnan natin kung magbi-blink yung pinakailaw ng submeter. Bali kapag nga nag-blink nga yan, ibig sabihin nga doon ay nagre-reading siya dahil umaandar na nga yung kuryente niya. At yun lamang po, maraming salamat!